It's a brand new day, brand new vlog. So, ayan. Nandito na naman tayo sa ating kitchen. Ang ating paboritong spot. Paboritong spot? Sabi ng paboritong spot. Pag umaga, dahil naman talaga is pag umaga dito talaga ang diretso ko kasi, di ba, timpla ng kape, kain ng breakfast, then luto ng breakfast ni Mr. Ganyan, and then urong, pagkayong sa gabi, mga pinagkainan sa gabi, ganun. Kasi, di ba, kung lagi kayo nanonood ng vlog ko, lagi ko sinasabi, hindi ako nag-uurong sa gabi. Also kasi pagka yung late yung tapos ko, mga 10:30 ng gabi ang tapos ko. So makakauwi ako mga 11, ganyan. And then syempre ko ng pagkain ko, paggutom ako. So wala na talagang chance na makapag-urong. But sa morning kasi, hindi maaga yung start namin. Ang pinakamaaga na start namin is 9 o'clock. Pagka yung may mga school holiday and everything like that, maagang nagbubukas. Pero normally is 11 o'clock ang bukas ng resto. So 10 o'clock ang pinakamaaga namin pasok. So, meron pa talaga, if ever gumising ako ng 8 o'clock or 7, ganyan, 7 o'clock, is meron talaga akong chance na makapaglinis dito sa bahay. But now, hindi ko day off kasi may pasok ako, Sabado today, may pasok ako mag-start na 2 o'clock. So, yeah. Ano yun? From 2 o'clock sana until 11 o'clock kasi pagka Sabado is busy talaga. So, minsan naabot kami ng 11:30, ganyan. So, yun. Dapat ako ang magiging closing. Shift ko ay hanggang closing. Pero kasi, nakipag-swap sa akin yung isa kong katrabaho na kasi masama ang pakiramdam niya nung last Tuesday yata. So, ako yung nag-closing para sa kanya, and then sabi niya, gusto ko daw ipalit yung closing ko ng Sabado, and then sige ako kasi yun na yung chance, kasi di ba pag Sabado talaga is busy. So, yun na yung chance kong makauwi ng umaga. So, from 2 o'clock ako hanggang 9 o'clock today. So, yeah. And then, it's already 11:30 ng umaga. Kanina pa ako gising, nakapag-breakfast na din ako. And then, nagawan ko na rin ng breakfast si Mr. Pinlano ko sanang umalis ngayon. Kaso, kasi, darating ngayon yung namin, yung bed na nabili after a month of waiting. Ganun kasi dito. Matagal ang, maano na nga pala yun, sabi nung assist sa amin is, yun na yung pinakamaaga. Kasi usually, kasi, just ko Lord, na-stress kami talaga. Na-stress kami sa kulay na pinili namin. Makikita nyo mamaya. If nandito, dumating sila before my shift. Kasi ang delivery is between 1 to 2 o'clock, parang ganun yata. So, hopefully, dumating sila before para maipakita ko sa inyo. Pag hindi, ipapakita ko sa inyo mamaya, pag uwi ko. Kasi maaga naman ako uwi, 9 o'clock. Kaso nga lang kasi madilim na nun. Nag-start ng dumilim ngayon. So, yun nga, sabi nila is maaga na yon kasi walang umu-order ng ganung kulay. Hindi siya usual na ino-order ng mga tao na ganung kulay. Kasi dark yung pinili na. Kaya madaling ano ba tawag doon?
madaling madideliver, but still 1 month ang waiting. Yung iba kasi, yung sofa namin is like 3 months namin wait yata, or 8 weeks, nearly to 15 weeks, parang ganun yata. Tama ba? Something like that. Or 12 weeks. Not sure. So, yun. So, yeah. Na-stress kami sa pagbili ng mga color. Kasi, syempre, di ba, babagayan mo din naman yun. And si Mr. talaga is gusto yung, dark color sa, sa may bed. Kasi nga, para cozy ba siya. Hindi yung maliwanag pagka matutulog. Which is really, nakakatulong talaga siya pagka dark yung color ng bedroom talaga. So, yan. Hindi pa nga namin napinturahan. Ang plano is pipinturahan, but daming mga ganap sa mga na nangyayari. So, hindi pa rin na pipinturahan. Ang plano namin is pinturahan bago dumating yung bed. Kaso nga lang, stress ang buhay, char. Oo, madami kami mga happenings na nagaganap. So, hindi pa rin maharap. And also, nasabi ko na ba sa inyo na nagbago ng trabaho si Mr. Nag-resign siya dun sa dati niyang trabaho. And meron na siyang bagong trabaho ngayon. Nasabi ko na ba yun sa inyo? Parang unemployed siya for 3 days. Kasi last day niya is unemployed siya from Friday hanggang Sunday. And then new job sa pagdating ng Monday. So, yun. Nag-a-adjust pa siya. So, yeah, kailangan pa naman ng time and everything. Pero, tingin ko naman ngayon is okay na siya. Naka-adjust na siya. So, yeah. Ako naglilinis ako dito sa kitchen kasi nga, di ba, may delivery na mangyayari later. So, and late naman ang pasok ko, so may chance ako maglinis para mamaya pagdating ko is okay na. Si Mr. madaming gagawin mamaya kasi nga darating yung bed, and then marami kaming mga picture frame na nakasabit doon sa may wall ng ng staircase ba tawag doon? Hagdan. So, pag tatatanggalin niya yun, and then, syempre, pagka ibabalik pa niya. And then, pa pala namin yung bed. Tatanggalin. So, ayan guys. Natanggal na namin yung bed. Ayan. Pinabacuum na lang ni Mr. ang Then, ayan. Ayan yung mga picture frame. And then, yan, tinanggal dyan. Diba? Napakakalat. Diyos ko, Lord. Pala nilagay ni Mr. ang bed frame. Diyos ko, Lord. O, ayan. And then, ang gagawin kasi namin is, teka lang. So, ayan. Nayan ko na munang nagbabacuum si Mr. dun sa taas. And then, ayan nga. Diyan niya na pala nilagay yung mga bed frame. Hindi ko alam kung paano ang gagawin namin. Pero, dito kasi is pag bumili ka ng bed, pwedeng i-choose mo na i-recycle nila. Kukunin nila yung luma and then ilalagay nila yung bago. So, may extra bayad yun. Nakalimutan ko kung magkano ang bayad. And then, kasi dito, hindi kailangan mong pumunta sa recycling center para i-recycle yung mga yan. And wala naman kaming malaking van or anything. Hindi naman yan kakasya lahat sa sasakyan. So, yun nga, ginawa na rin naming option yung sila na yung magre-recycle. Magre-recycle and then binigyan kami nito. I'm not sure kung paano ang gagawin kung
sisirain ba namin yan para magkasya dito sa ano na to? Are we gonna like dismantle all that? Dismantle what? The bed frames. No. Oh no. So yeah. And they gave us this big, oh, this is a big green bag para ano, para sa recycle. So ayan, sila ang magagawa niyan, and then binabalang namin para hindi na magtagal, 'di ba? And kasi binacuum din namin yung taas bago ilagay yung bagong ano ba tawag doon? Bagong bed. So yeah. Nabasa ko dito sa ano, yan. Thanks for recycling. Nakalagay dito, we're pleased you've decided to use our recycling service. Did you know that we are committed to our zero landfill policy? This means no part of your old bed or mattress will go to waste. Instead, each part will be reused or turned into green energy. Oh, so gagamitin pala nila yan to turn into green energy. Char! So, yun. Ganun ang gagawin. Hindi ko pa alam. Hinihintayin ko si Mr. Kaso nga lang, anong oras na? 12:10 na. So, malapit na akong pumasok. Sana dumating dito mga 1 o'clock siguro para maihatid ako ni Mr. Pero kung hindi, is baka mag-ano na lang ako, mag-taxi na lang ako. Ayoko naman lumakad. So, yeah. Kasi, yung bed na dadating is i-assemble pa nila sa taas. Yung mga magdi-deliver, i-assemble din nila doon sa taas. So, yeah. Let's wait. Magluluto muna ako ng ng lunch. Nakapagluto na, pagsaing na ako. Magagawa ko ng beef broccoli. Tingnan ko kung magustuhan ni Mr. yun, and naglalaba rin ako. And hindi pa maganda ang araw. Gloomy na naman ang panahon, guys. So, sana hindi umulan kasi ilalabas ko tong mga labahin ko mamaya. So, yeah.